Dator de Guzman Kalimutan. So, bigyan natin ng konting background. Yung iba kasi hindi na kilala kung sino si Ate Lea. Si Ate Lea po kasi ay, ako po ay apo ni Francasio at Itang Dator. Si Itang at si Margarita, si Itang at si Francasio Dator ay may 5 anak. Ngayon, hindi naman po siguro lingid sa iba na si Ate Lea po ay napunta kay Francasio at kay Itang Dator. Kumbaga siya ay naging bunso, parang bunsong anak. Pero kami po ay magkakadugo talaga. Ngayon po, kinikilala ko po si Ate Lea na kami magpipinsan. Ang mami ko ay tumayong kanyang parang ate sapagkat sa napakahabang panahon sa Marikina, siya po ay natira sa amin. Hindi ko inaasahan na ganito ang susunod na tagpo namin ni Ate Lea. Last year, masaya pa namin pinaplano yung birthday niya. May usap tayo, di ba, Ate Lea? So ngayon, madaya ka this time. Hindi mo natupad. It pains us kasi we want to celebrate your life, pero hindi sana sa ganito. Ito yung masakit na parte ng buhay ng tao kung saan none of us is in control. Masakit man, but in reality, you belong to our Creator. And the silver lining of our lives is He is the only one who knows what's best for us. Yun nga lang, it's time for you to go home. We miss you dearly. Bumalik ang alaala ko, yung buhay natin sa Marikina at sa Lokban. Alam niyo yung kwentong Tigunya? Sayang hindi ko na ibigay ito kay Chichi o kay Lapay. So I will show you lang. Ito si Ate Lea. This is her daughter. And this is her great-grandfather. Sa bahay namin to, nagtibo siya. Maliit pa ako. Actually, baby pa ako nito. Kasi she took care of me. She really does took care of me. So, ang kumuha ng picture na to was my dad, my mom hindi kita, and eto si Tatay Isid, yung tatay ni Ate Dulce, yung isa na insan. And ito si Tatay Wongka. Siya yung naging tatay niya. Si Nanay Itang wala dito. This was Kuya Ben, and this is Ate Marte. Si Ate Marte, kapatid ng mami ko, and yung anak niya, yun, si Tessa. Kami yung magkakapatid. Di po niya to. Alam niyo yung gown niya, ginawa ng mami ko. Kasi my mom is a dressmaker. So my mom made her gown. Ito yung mga masasayang alaala namin pag Paskuhan. Yung Paskuhan, ang ibig sabihin nun, reunion. Reunion. So may reunion tuwing, usually ginaganap ito pagka mahal na araw o kaya minsan naman pagpahiyas festival. So ito si Lola Dulce and this is Kuya Paul. Tapos ito yung magkakapatid, ito naman yung si Lola Itang and si Tatay Wongka. So ganito kami noon. Marami sana na ipakita na bigay ko pala yung picture kay Chichi. No? Yung mga memories namin. Maliit pa, dito, dalaga pa si Ate Lea dito. No? Ito, nandito din siya, dalaga pa siya niyan. So yun yung mga memories namin. Kasi ito yung
last year, birthday ni Kuya Paul, pinag-uusapan namin, sabi niya, sa birthday niya, which is kahapon, right? Nagpaplano kami, marami kami, kasi nag-reunite na huli kami. Thank you for Facebook. Kasi for the longest time na nawala sa sirkulasyon yung aming communication hanggang sa mamatay yung mami ko, ang daddy ko. Niregret niya yung hindi siya nakapunta. For a time, siyempre nagtampo yung iba sa amin kasi hindi na nga namin siya nakakausap. Pero nung nagkasama-sama naman kami, pinagtapat niya sa amin na ang dami niya palang pinagdaanan. No? So para sa akin, hangang-hanga ako, meron akong 3 key points na gustong parangalan si Ate Lea. Una, matiisin siya sa buhay. Very. Ang dami niyang pinagdaanan, hardship. And alam niyo kung bakit? Because of the love of family. Like what? Si Father kanina, yung blessed family. Yun yung mahalaga sa kanya. Kaya nagtiis ang mami niyo para mabigyan kayo ng magandang kinabukasan. Kasi si Chichi, naalagaan ko yan. Si Chichi and si Rhea, yan medyo tumaan sa akin eh. Tapos napunta na kayo sa lola ninyo. After nun sa Marikina, napunta kayo sa lola ninyo. And then nagkahiwalay-hiwalay tayo. Hanggang sa nandun na kayo sa Baguio. Hanggang sa nadagdagan na, nandiyan na si Jay. So, matiisin siya sa buhay. And saludo ko sa kanya. Lahat ng hirap kaya. Napakagaling na nanay. Sa mga kwentuhan namin, Chichi, Rhea, wala yung kundi pagmamalaki sa inyo. Sa totoo lang, pinagmamalaki niya kayo sa hanggang sa nagkaapo, alam niyo yung mga apo niya, pinagmamalaki rin kayo niya sa amin. Kahit hindi ninyo kilala kami, pinagmamalaki nila ng lola ninyo kayo sa amin. So, ang isa pang katangian ni Ate Lea is, of course, maganda. Oh, tingnan mo, nakaganyan kagad sa akin si Kuya Paul, naka-thumbs up siya. Napakaganda niya. Kuya Paul, huwag mo ako aanohin na pero talagang nung sa amin ito nakatira, marami pong nakapila talaga sa amin. At ang pinalad naman ay si Kuya Paul. Alam niyo nung yan dalaga pa at yan kinuha na ni Kuya Paul sa amin. Ang kabilin-bilinan, ito hindi malilimutan ni Ate Lea kasi lagi niya itong sinasabi sa akin. Ang hindi daw niya malilimutan na yan sinabi ni daddy ko kay Kuya Paul. At sinabi ng daddy ko kay Kuya Paul na, Paul, wag mong sasaktan si Lea. Dahil pag sinaktan mo, ay balik mo na lang sa amin. Yun, tumatak daw sa kanya. Kasi para sa kanya, nabigyan ng halaga yung sarili niya. Binalyo niya yung sinabi ng daddy ko sa kanya. Kasi parang pakiramdam niya, importante siya sa amin. So, nung maliit ako, for a while, she took care of me. Kaya naman, nung nanganak siya kay Chichi, binalik ko naman yun. I took care of Chichi. Pero, just a few, lang yun, parang 2 months lang ata. Kasi minsan pupunta kayo Marikina, and then pupunta kayo sa lola mo. And then pag Paskuhan, ang nakaabot lang ng reunion no, ng Paskuhan is si Chichi and si Rhea. Si Pai ba nakaabot ka rin no? Hindi na. No? So si Chichi na lang at si Rhea ang nakaabot nung pag may reunion sa Lokban. So, ayun, maganda siya.
ligawin. Maganda na physically, maganda pa rin ang kalooban niya. At yung third na katangian na talagang hinahangaan ko sa kanya, and because I am a mother too, talagang she is a very loving mother. Very loving mother. Tiniis niya na kahit pa paano magkahiwalay-hiwalay kayo for the meantime. Kasi gusto niya kayong mabigyan ng magandang kinabukasan. At nagpapasalamat naman ako sa inyo kasi sinuklian niyo yun. Nakita ko na sinusuklian niyo yung mami ninyo. So, thank you, Chichi. Rhea, thank you so much for taking care of mommy. Pai, si Jay, si John. Wala, kasi talagang tuwing mag-uusap kami, wala yung bukang bibig kundi kayo eh. So, she's a very loving mother and a very loving person. Tuwing nag-uusap kami at may mga PM yan sa akin, pag pinakita ko yung PM, lagi yan meron sa akin, ang sweet yan eh, lagi yan may, I miss you, I love you. Bihira yung nagsasabi ng magpipinsa na gano'n, ha? Yung I miss you, I love you. So, ang isa pang hindi ko malilimutan dyan is yung huli naming, nung ako'y dalaga pa, binulungan lang niya ako. Sabi lang niya sa akin, mag-aral kang mabuti. Kasi para sa akin tumatak yun dahil alam niya yung buhay ng kahirapan, gustong-gusto niyang makaahon lagi. So, binubulungan niya ako at sasabihin niya sa akin nun, Miriam, mag-aral kang mabuti. So, yung tumatak sa akin. So, and this is for all of my pamangkins and all of my apo. Kasi ako nga yung pinsan, so yung mga apo ni Ate Naya, I'm your grandma. Okay. Meron lang akong isang pakiusap sa inyo. No? At alam ko ito rin yung gusto ng inyong lola at ang inyong mommy. Magmahalan kayo. Maging intact yung family niyo. Because yun ang gusto niyo. Because yun yung hindi niya naranasan before. Kasi nagkahiwalay-hiwalay sila eh. Nagkahiwalay-hiwalay sila magkakapatid. So kayong magkakapatid, magmahalan kayo. Whatever differences, whatever magpatawaran kayo. Ito hindi para sa akin, no? Kasi ito nararamdaman ko kasi wala siyang bukang bibig tuwing nag-uusap kami kundi kayo. So as your ate Miriam, gusto ko lang nang maging intact always yung family niyo. For your mom, magmahal na kayo bilang magkakapatid. Kasi gusto ko ipakilala sa inyo yung isang kapatid na lang ni Ate Lea na Kuya Ernie. Ayan. Ito na lang ang kapatid ng mommy ninyo, si Kuya Ernie. Yan. Pinsan namin. Papakilala lang kita. So, siya ay, pang-ilan ka na, Kuya Ernie? Pang-ilan ka? Pangalawa siya. So, susunod na si Ate Lea. Right? Okay. So, this is your lolo. Siya na lang yung natitira kapatid ni Ate Lea, si Kuya Ernie. So sila kasi nagkahiwalay-hiwalay. Sinabi yun sa akin ng mommy ninyo, Chichi, Pai. Okay. Nagkahiwalay-hiwalay sila. Hanggang sa napunta nga sa amin. So ang ko bilang ate ninyo, ayokong mangyari sa inyo. Kahit basta kayo magmahalan magkakapatid, ipangako lang niyo sa akin. Kasi alam ko yun ang gusto ni Ate Lea para sa inyo.
Magmahalan kayo bilang basta nandito lang ako, magpapaalala lagi sa inyo. Kasi gusto ni Ate Lea talaga simulat sa Paul. Gusto niya ng pamilyang buo. Nahirapan lang siya kasi hiwalay-hiwalay. So, salamat Kuya Ernie. So, lastly, bago ko tapusin lahat, gusto kong magpasalamat Ate Lea sa lahat ng memories natin. Thank you for everything. Lalo na nung maliit ako, you took care of me. Thank you so much. Thank you for the misses and thank you for the love yous. Maraming salamat. Yung memories mo will always be there. Maraming salamat. So lastly, I would like to remind everyone that we should keep on living. Mabuhay pa rin tayo. It's not the end. Sabi nga kanina ni Father, ang maganda kasi dito, yung Christmas, it's about Jesus Christ to give us eternal life. So, may assurance tayo na may buhay na walang hanggan. So, Ate Lea, see you again. Not soon, but we're going to see you again. I love you so much. Goodbye for now. Thank you, Tita Christy, for your message. Miriam. Tita Miriam, for your message. I know she's very happy right now. She's